Imbes po na sa mga material na mga bagay o di kaya ay sa ibang tao, sa mga karanasan. Gaya ng halimbawa na pagbiyahe o pag-travel sa ibang lugar. Mas madalas gumagastos ngayon ang ilang mga millennial. Pero bakit nga ba biglang nauso ang hashtag travel goals? Alamin natin sa pagtutok na ito ni Ivan Mayrina. Japan, check. South Korea, check. UAE, check. Kung hashtag travel goals lang ang pag-uusapan, aba, si Nami Paz hindi nagpapaiwan. Sa edad na 26 years old, nakapagbiyahe na sa 10 bansa si Nami. Pinagpaplanuhan at pinag-iipunan daw niya ito at pinipiling gastusan higit sa ibang mga material na luho. Naniniwala po ako yung best lesson in your life is through experience. So yun, kung na-explore mo yung iba't-ibang country, culture, na-explore mo yung mga food, yung mga locals, especially po, pag kunwari nakakahalubilo ka ng mga locals, ayun po, may nakaka-gain ka po ng knowledge po dun from that. Yun na yung wealth mo. Yes po. At mas importante yun sa'yo kesa sa, mamahaling bagay. Yes, of course. Kuha ito sa Travel Expo ng Philippine Travel Agencies Association itong nakaraang taon. Libo-libong tao ang pumila at nagsiksikan para sa mga murang airfare, hotel accommodations at tour packages. Ayon sa PTAA, malaki nang inilaki ng bilang ng mga nakakabiyahe sa nakalipas na dekada at malaking bahagi nito ang pag-usbong ng isang sektor ng mga biyahero, ang mga millennial. Ayon sa Pew Research Center, ang mga millennial ay ang pinanganak mula 1981 hanggang 1996. Long time back, travel was a luxury. Ngayon, before the year starts, they know already which are the long weekends, which are the holiday it's all calendarized. So they plan ahead. Malaking bagay daw dito ang pag-usbong ng mga low-cost carrier at ang mas madaling pagbubuk gaya ng internet. Ang biyaheng Japan halimbawa, minsan makakatsamba sa promo fare na 10,000 pesos lang ang round trip. Ilang click lang, booked ka na. Pero ang mas malaking dahilan ng pag-usbong ng pagbibiyahe sa ibang bansa ay ang social media. It has become an aspiration when they see some beautiful pictures posted on Facebook. Hey, I want to go there also, parang ganyan. So, yun, nagsusnowball siya. So, yung trend, as they call it on social media, nagiging viral yung trend ng pag-travel. Paliwanag ng isang sociologist, isang bago at mas malawak na pananaw ang nilikha ng internet at social media, lalo na sa mga aktibo rito. Nakaramihan na yung henerasyon na kung tawagin ay mga millennial. Kung noong araw ang karaniwang direksyon ng isang tao ay mag-aral, magtrabaho, magkabahay at kotse at magkapamilya, ngayon, iba na. This generation kasi mapapansin mo, for them, it's more of self-discovery first. It's more of me seeing the world, me seeing what the world can offer me and what I can offer the world. Kasi nga, it's a global world eh. It's a global world. So, pati ang kanyang perspective is also global. Hindi siya yung tipong parokya lang na family life lang. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.